Hi everyone, I am Sura Ala and welcome to my online lecture in Basic Calculus. So sa video na ito ay pag-uusapan natin yung antiderivatives of algebraic and exponential function. When we say algebraic, ito yung mga polynomial function, mga rational function, ganyan. So pag sa mga exponential function, ito yung ang base ay e or ang base natin ay yung constant. Okay? So ano nga ba yung antiderivatives? So actually, antiderivatives is also called the integration or sinabi nga na integration and differentiation are somehow inverse process. Ano naman yung differentiation? Yun yung derivative. Yung integration, that is our antiderivative. So not until boundary conditions are provided so that the original function be recovered. Okay? So again, ang integration po ay inverse ng differentiation. Ang integration ay antiderivative at ang differentiation ay derivative. So integration or anti-differentiation merely produces a set of family of functions to which the original function belongs. So ibig sabihin, kapag kinuha natin yung integral or yung antiderivative ng isang function, ay kinukuha lang natin yung original function niya bago makuha ang derivative. So ibig sabihin, yung mga given natin is derivative. Ang kukunin natin is the antiderivative. Okay? Paano pag sa antiderivative? Ito yung kabaligtaran ng derivative. So parang baligtad, okay? 'Di ba nung una, ang ginagawa natin ay may function tapos kukunin natin ang derivative. Ngayon naman, meron tayong derivative, ibabalik natin siya sa original function. So meron tayong mga rule sa ating integration. Number one is the constant rule. So suppose k is a constant, so therefore the integral of k dx is equal to kx plus c. So kung meron akong constant na 5, halimbawa ay the integral of 5 dx, ang sagot natin ay 5x plus c. Bakit lagi ako mag-a-add ng c? Kasi sa isang original function, lagi tayong may constant. Okay? At alam natin na ang derivative ng constant ay 0. So, lagi lang nating lalagyan ng plus c sa dulo. Let's say, for example, the given is the integral of 10 dx, then the answer is equal to 10x plus c. And example number 2, we have the integral of 4 dx. The answer is 4x plus c. So, lalagyan lang natin ng x sa tabi ng ating constant. So kapag constant rule, pag may constant tayo, lalagyan lang natin ng x sa tabi and then lagyan lang natin ng plus c. Okay? So ganun lang siya. Next tayo is the general power rule. Kung sa derivative meron tayong power rule, sa integration meron din tayong general power rule. Suppose that k is a constant. So paano naman ang ginagawa sa power rule ng integration? Kung meron akong given na x raised to n dx, then pag kinuha yung antiderivative niya, the answer is x raised to n plus 1 over n plus 1. Di ba noong nakaraan ay nag-multiply tayo sa exponent. Ngayon naman, magdi-divide tayo sa exponent. Okay? I-divide natin yung exponent. Tapos, di ba nangyayari sa exponent sa derivative ay minus 1? Dito naman, ang ginagawa natin ay plus 1. So, ibig sabihin, ang pattern niya is x raised to n plus 1 over n plus 1. Kapag naman may kasamang constant o may kasamang numerical coefficient si x raised to n, ang nangyayari is ilalabas mo lang si k and then kukunin mo ang antiderivative ng x raised to n dx. Okay? So pag ginawa mo yon, that is equal to kx raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. So kung ano po ang exponent natin dito sa taas na n plus 1, yun din po ang ilalagay natin na denominator. Okay? So kung ano po ito, yun din ang ilalagay natin dito sa denominator. So ito po ang general power rule. Let's have the following examples. If we have the integral or the antiderivative of x raised to 6 dx, this is equal to x raised to 6 plus 1 over 6 plus 1 plus c. Okay? So therefore, pag kinuha ko na at sinolve ko na siya, the answer is equal to x raised to 7 over 7 plus c. So this is the antiderivative of
x raised to 6. How about x raised to 4? The antiderivative of x raised to 4 is equal to x raised to 4 plus 1 over 4 plus 1. So nakikita nyo yung pattern. So yung exponent natin, paplasan mo lang ng 1 and that is over 4 plus 1. So kung ano ang nasa exponent ng numerator ay yun ang ilalagay natin sa denominator. So lagyan natin ng plus c. So that's equal to x raised to 5 over 5 plus c. So this is our antiderivative of x raised to 4. How about the antiderivative of x raised to negative 10? So this is equal to x raised to negative 10 plus 1 over negative 10 plus 1. So therefore, ang magiging answer natin dito, okay, lagyan natin ng plus c. Don't forget, plus c. So kalimutan mo na yung jowa mo, wag lang yung plus c. Okay? So we have x raised to negative 10 plus 1 is negative 9 over negative 10 plus 1 is negative 9 plus c. So ito lang yung pattern niya sa antiderivative. How about this one? May kasama na siyang numerical coefficient. Ang gagawin muna daw, ang sabi sa formula natin is ilalabas muna natin yung constant k. So ang k natin dito or constant natin dito ay 5. So ilalabas mo si 5. And then kukunin mo yung antiderivative ng x raised to 4 dx. And that is equal to 5 multiplied by x raised to 4 plus 1 over 4 plus 1 plus c. So kapag ito ay sinolve mo, okay, so that is equal to, di ba yung 4 plus 1 ay magiging 5? Okay? So ang 4 plus 1 ay magiging 5. Okay? So isolve mo lang siya. So magiging 5 siya kasi sinolve mo siya using addition. So that is 5. Now, as you can see, meron tayong common factor which is 5. So pwede natin siyang i-cancel. So therefore, our answer is x raised to 5 plus c. Okay? So this is the antiderivative. So again, ang general power rule natin, mag-a-add lang po tayo ng 1 sa exponent at kung ano ang nasa exponent natin, yun din ang ilalagay natin sa ating denominator. How about the sum and difference rule? Yung sum and difference rule ay pinagsama-sama lang ang formula ng constant rule at saka ng general power rule. Let's say for example, we have this one. So in this case, kapag daw tayo ay meron tayong polynomial, ang ginagawa natin ay kinukuha natin ang derivative ng ang antiderivative rather, antiderivative ng bawat term. So kung meron tayong dalawang term dito, the antiderivative is, we have the antiderivative of x raised to 6 dx plus the antiderivative of 2x cubed dx. Okay? So after that, kunin mo na lang ang antiderivative ng bawat isa. So since nag-a-add lang naman tayo ng 1 sa 6, okay? And then kung ano ang nangyari dun sa exponent, yun ang ilalagay natin sa denominator. So that is x raised to 6 plus 1 is 7 over 7. Okay? So same lang. Kung ano nasa exponent, yun din ang nasa denominator. And then plus, we have 2x cubed. So ilalabas muna natin si numerical coefficient. Kukunin ang antiderivative ng x cubed dx. So that is equal to, so kopyahin lang natin si x raised to 7 over 7. And then plus 2x raised to 4 over 4. Bakit 4? Kasi 3 plus 1 is 4. So kung anong nasa exponent natin, yun din nalagay sa denominator. And then plus c. So after that, okay, wag kalimutan itong plus c ha. After that, isi-simplify lang natin. So that is, ito, x raised to 7 over 7, hindi na siya masisimplify. So that is x raised to 7 over 7 as is. And then, plus, okay, so cancel to. They are divisible by 2. So ito magiging 1, ito ay magiging 2. So that is x raised to 4 over 2 plus c. And this is our antiderivative. Okay? How about letter B? So we have, kung paghihiwa-hiwalay natin, since may ano naman, may numerical coefficient naman, ilabas na agad natin siya.
So that is equal to the 5 antiderivative of x raised to 4 dx minus 4 antiderivative of x raised to 6 dx plus 2 antiderivative of x dx. Okay? So after that, solve mo siya. That is 5x raised to 4 plus 1 is 5 over 5 minus 4x raised to 7 over 7. So, kasi 6 yon. So, magiging 7. Tapos, nalagay mo sa denominator yung 7. And then, plus 2x raised to, ang exponent nito ay 1. So, therefore, magiging 2 over 2 plus c. And then, isi-simplify lang natin. So, ano makakancel natin dito? Si 5 at saka si 2. So, ibig sabihin, ang sagot natin ay x raised to 5 minus 4x raised to 7 over 7 plus x squared plus c. So, this is our answer. Okay. So, nagets po. Next tayo. We have the exponential rules. So, sa exponential rules, meron tayong mga steps na sinusunod. So, in exponential rules, paano natin malalaman kung exponential rules ang gagamitin natin? Kapag nakakita tayo ng function na ang base ay constant, okay? Pag nakita tayo ng function na ang base natin ay constant, tapos ang exponent natin ay may variable, so magagamit natin ang exponential rules. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, ang e ay isang constant. So, pag nakita din kayo ng e, naka-raise sa u, so ang antiderivative niyan is e raised to u plus c. Ang a raised to u du naman, that is a raised to u over ln of a plus c. Okay, let's see on the following examples. Let's say I have the integral or the antiderivative of 2 raised to x dx. So actually, una muna ay kunin muna natin ang u. Okay, let u muna tayo. Ang u natin ay kung ano lagi ang nasa exponent. So dito, ang u natin ay x. At ang derivative niya, derivative ng u is 1 dx. Okay? So, ang gagawin lang, ang derivative ng du is 1 dx. Lagi po tayo magmumultiply ng dx. Kasi, isa-substitute natin siya sa u at saka sa du. So, ibig sabihin, nasa pattern tayo ng integral of a raised to u du. So, ang gagawin lang natin ay papalitan lang natin. What is 1 times dx? Di ba pag kinuha natin yung 1 times dx, magiging dx na lang siya. So, ipapalit lang natin ang ang u at saka du at saka yung a natin. So, ibig sabihin, ang antiderivative niyan is a raised to u over ln of a plus c. So, ipapalit lang natin ang ating variable at saka constant natin. So, kung ang a natin ay 2, so therefore, ang answer dyan ay 2 raised to, ang u natin ay x over ln of 2 plus c. So, ito na ang ating antiderivative. Okay? So, yon. Ginamit natin yung a raised to u du kasi nasa pattern siya ng a raised to u. Okay? Next tayo. We have the antiderivative of 5 raised to 3x plus 5 dx. Okay? So ngayon, ang uunahin muna natin is let u be equal to 3x plus 5. Okay, so du natin is equal to 3 dx. Lagi pong may dx yon. Okay, ngayon, ang kailangan ko lang kasi ay dx lang. Ayoko na may kasamang 3. So ang gagawin ko ay imumultiply ko siya both sides by 1/3. Bakit imumultiply by 1/3? Kasi kukunin po natin yung integrating factor. Ang integrating factor po ay kung ano yung i-multiply mo sa both sides para mawala yung numerical coefficient ng dx. Eh di ba para mawala yung 3, kailangan nating mag-multiply both sides by 1/3 para ma-cancel ito. So magkakaroon tayo ng 1/3 du is equal to dx. So ibig sabihin,
kung meron tayong the integral of a raised to u du that is equal to a raised to u over ln of a plus c. So dito, ang mangyayari, yung du natin ay may 1/3 na numerical coefficient. So therefore, meron tayong a raised to u multiplied by 1/3 du. Okay? So dito siya nanggaling. Yung 1/3 du. Eh since ang 1/3 ay isang numerical coefficient, pwede natin siyang ilabas sa integral. So magkakaroon tayo ng 1/3 integral of a raised to u du. So mapapalitan na natin ito ng formula. So that is equal to 1/3 of, ano ba ang a raised to u du natin? That is a raised to u over ln of a plus c. Okay? So ang gagawin lang natin ay isa-substitute lang natin ang value ng a, ang value ng u. Okay? So we have 1/3 multiplied by, ang a natin ay 5, ang u natin ay 3x plus 5 over ln of, ang a natin ay 5. So we have, let's see here. So ngayon, kung i-multiply natin si 1 sa numerator, kasi di ba fraction, tas fraction din to. So magkakaroon tayo ng numerator by numerator and denominator by denominator. So we have 5 raised to 3x plus 5 over 3 ln of 5 plus c. Ngayon, nasa rule ng ating logarithmic na ito daw numerical coefficient ay dinadala sa exponent ng 5. So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin dito is equal to, so pagkasyahin lang natin, so burahin ko lang to, ulitin lang natin. Okay, kasi hindi kasya. So, hindi siya mali. Tama lahat ng mga ginawa ko. So, isusulat ko lang ulit. Kasi gusto natin mapagkasya siya. Mapagkasya siya. Okay? So, again, sa formula natin, meron tayong 1/3. We have a raised to u over ln of a plus c. So we have 1/3 multiplied by 5 raised to x, 3x plus 5 over ln of 5 plus c. Okay? So we have 1 times 5 raised to 3x plus 5 is 5 raised to 3x plus 5 all over 3 ln of 5 plus c. Tapos, para ma-simplify ito, since ang isang logarithmic function, meron siyang numerical coefficient na 3, so ibigyan ng ibang kulay. So meron siyang numerical coefficient na 3, dadalhin mo lang siya sa exponent ng 5. So magkakaroon ka ng 5 raised to 3x plus 5 over ln of 5 cubed plus c. So ang final answer mo is 5 raised to 3x plus 5 over ln of 125 plus c. So this is your final answer. So that is equal to 5 raised to 3x plus 5 over ln of 125 plus c. Next tayo. We have e raised to x dx. Okay? Anong unang gagawin? Let u. So ang u natin ay x. At ang du natin is equal to dx. Kasi ang derivative ng x ay 1. So therefore, multiply mo siya ng dx. Ngayon, so kung wala nang kasama si dx, so wala tayong integrating factor. So ibig sabihin, dediretso na tayo sa ating formula. That is equal to, ang integral daw ng e raised to u du is equal to e raised to u plus c. So ipapalit lang natin yung yung x, yung u sa x at saka du sa dx. So we have this form. So mangyayari, meron tayong e raised to x plus c. So itong pinakamadali sa lahat, ang exponential. Okay, kung meron kang e raised to x,
that is equal to e raised to x plus c. Yun lang ang kanyang antiderivative. Another example for that. Let's have e raised to 5x plus 2. So as you can see, meron na tayong numerical coefficient dun sa ating exponent or meron na tayong binomial doon. So ibig sabihin, meron na tayong integrating factor na kukunin. So dito wala tayong integrating factor kasi ang given lang natin ay one variable lang or nag-iisang variable lang. Kapag siya ay meron ng kasamang numerical coefficient, magdadagdag na tayo magmumultiply na tayo ng integrating factor. So now, ang una muna natin gagawin dito ay magle-let u. Okay? Ang u natin ay laging ang numerator. So we have 5x plus 2. In getting the derivative of u, we have 5 dx. Okay? Kasi ang derivative ng 5x ay 5. And then, lagi mo siyang multiplyan ng dx. Now, meron tayong numerical coefficient na 5. Para mawala yung 5, kailangan natin siya i-multiply both sides by 1/5. Okay? So, ibig sabihin na magiging integrating factor natin ay 1/5. Okay? Kapag minultiply na siya, so we have 1/5 du is equal to dx. So, now, papalitan lang natin ang form or ifo-form lang natin siya dun sa ating formula. So since ang dx, ang ibig daw sabihin ng dx ay 1/5 du at ang 5x plus 2 ay u, magkakaroon tayo ng integral of e raised to u multiplied by 1/5 du. Bakit 1/5 du? Kasi meron siyang numerical coefficient yung du, kaya isasama mo doon. And since pwede nating ilabas yung 1/5, magkakaroon tayo ng 1/5 integral of e raised to u du. So pwede na natin paltan ang formula na to, na e raised to u du is equal to e raised to u plus c. So therefore, this will be equal to 1/5 e raised to u plus c. So papalitan lang natin ng 3x plus ng 5x plus 2 yung ating u. So magkakaroon tayo ng 1/5 e raised to 5x plus 2 plus c. And this is our answer. Okay? So ganun lang. So una muna, nag-let u tayo, kinuha ang derivative ng u, and kinancel ang numerical coefficient ng dx. Nagkaroon tayo ng integrating factor na 1/5. So meron tayong 1/5 du. Tapos, di ba, yun ang ibig sabihin ng dx. Okay? Kung mapapansin niyo, parang nag-substitute lang talaga tayo. Okay? Actually, nag-substitute lang talaga. Yung dx natin dito, okay, ay pinalitan natin ng 1/5 du. At yung at ito ay naging e raised to u kasi ang 5x plus 2, yun yung ating u. So ito ay pinalit lang natin sa u. Pinalitan lang natin ng u. Okay. So, since merong numerical coefficient ang du, pwede natin siyang ilabas. So, pag inilabas natin siya, that is 1/5 integral of e raised to u du. And that is equal to 1/5 e raised to u plus c. And then after that, ipapalit mo lang ang value ng u, which is 5x plus 2, at meron kang 1/5 e raised to 5x plus 2 plus c. Next. Okay, wala nang next. So, ganun lang yung process ng pagkuha ng antiderivative of exponential function. Okay, again, recap tayo. Doon sa sa constant rule, pag meron tayong given na constant, let's say for example, I have to get the antiderivative of, well, let's say for antiderivative of 100 dx, that is only equal to 100x plus c. If I have the integral of a dx, so since a is a constant, that is equal to ax plus c. So suppose that e is a constant, e dx, okay, that is equal to e x plus c. So ganyan lang siya, e x plus c. So yan yung mga constant. Okay? Kahit anong constant, lalagyan mo lang siya, umumultiply mo lang siya ng x and then add c. Sa general power rule naman is nadadagdagan lang ang exponent.
at saka nadi-divide siya sa kung ano ang nangyari sa exponent. Let's say for example, I have to get the integral of 6x raised to 5 dx. So nangyayari lang dyan, that is 6x raised to 6 over 6 plus c. Bakit? Kasi yung 5, dadagdagan mo ng isa, magiging 6. At kung ano ang nangyari sa exponent, yun ang ilalagay natin sa denominator. And since meron tayong common factor, pwede siyang i-cancel. And the answer would be x raised to 6 plus c. Okay? And after that, meron din tayong sum and difference rule. Ito yung pinagsama na natin ang um, constant rule at saka yung general power rule. Dito naman is naka-polynomial na siya. Ang gagawin mo lang ay kukunin lang natin ang antiderivative ng bawat function. Okay? Bawat term pala. Antiderivative ng bawat term. So same lang, gagamitin pa rin ang general power rule at saka yung constant rule. Sa exponential rule naman, meron tayong pattern. So if we have a raised to u du, the formula is a raised to u over ln a plus c. And e raised to u du is equal to e raised to u plus c. So sa pagkuha niyan, ang lagi niyo tatandaan, una laging kukunin ay ang u. After makuha ang u, kunin mo ang du. At pag nakuha mo na yon, ipapalit mo lang siya sa ating formula. Okay? So, magkakaroon tayo ng isa-substitute lang natin ang u at isa-substitute lang natin yung a dun sa ating formula. So, kapag may numerical coefficient ang ating u, di ba pag kinuha ang kanyang derivative ay meron siyang numerical coefficient. So, kung ano ang numerical coefficient, let's say for example, dito sa ating example ay meron tayong 3 na numerical coefficient. Ito. So, ang ginawa natin dyan is i-multiply natin both sides by 1/3, okay? By 1/3 para makancel yung 3. At yung 1/3 na minultiply natin is our integrating factor. Okay, so meron tayong 1/3 du is equal to dx. So yung dx natin, ang value niya ay 1/3 du at ang 3x plus 5 natin, ang value niya ay u. Kaya meron tayong a raised to u, ito yun, a raised to u times 1/3 du. Since 1/3 is a numerical coefficient, pwede natin siyang ilabas sa integral sign. So magkakaroon tayo ng 1/3 the integral of a raised to u du. At ang integral of a raised to u du ay pwede na natin palitan ng a raised to u over ln of a plus c. And then after that, substitute nyo lang yung mga values na nakuha nyo sa a, nakuha nyo sa u. Okay? And after that, isi-simplify mo lang siya. Kapag ka ang isang logarithmic function, let's say for example, meron akong 4 ln of 2. So mangyayari, I have ln of 2 raised to 4. Nasa properties of logarithmic function po yan. So we have ln of 2 raised to 4 is 16. So I have ln of 16. Okay? So sa e raised to u naman, ganun pa rin tulad ng nauna nating example. Kinukuha ang u, kinukuha ang du. And after that, ay i-apply natin ang formula. At isa-substitute lang natin yung mga nakuha natin na ay sa given. So ito naman, kapag naman meron naman siyang numerical coefficient, nung kinuha natin ang derivative, so para makancel lang siya, let's say for example 5 to, edi mo multiply natin sa 1/5 both sides. Okay? Kung 6 siya, sa 1/6 both sides. Ganun lang po. And then after that, yung nakuha natin na 1/5, yung minultiply natin na 1/5, that is our integrating factor. At yung dx ay papalitan mo ng 1/5 du at ang 5x plus 2 ay papalitan mo ng u. And then, you have e raised to u times 1/5 of du. That is equal to, since ang 1/5 ay numerical coefficient, ilalabas mo lang siya. Okay? And then we have 1/5 the integral of e raised to u du. And then after that, papalitan mo lang yung e raised to u du ng ating formula, which is e raised to u plus c. Kaya meron kang 1/5 e raised to 5x plus 2 plus c. Ganun lang po siya kasimple. Okay, so sana may natutunan kayo sa ating lesson for this video. And I hope makatulong ito sa pagsasagot nyo ng assessment, sa mga assignments ninyo, or sa exam ninyo. Okay, so God bless everyone. Thank you for listening. I am Sura Ala and yun nga, thank you.